Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome po muli dito po sa inyo pong paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC, CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po muli ay nagsama-sama para madagdagan na naman ang kaalaman natin patungkol po sa kalusugan. Kaya mga kapatid, mas maganda ay seryosohin po natin itong programang ito so that maging blessing din po tayo sa kanakararami. No? Again, good morning po sa inyo pong lahat. Hindi ko napapatagalin pa at i-welcome ko na ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc Julie. Good morning, Sir Conrad. Yes? At How's your day? May nasyaran ka na naman. Siyempre, matik yan, matik. Matik yan, oo. Hindi ako pupunta ng CSI na wala akong nasisharean. Yan. Kamusta naman ang nasyaran mo kanina? Tumanggap naman? Oo, labi siya nagpapasalamat. Yan. Kasi sabi niya nga maganda na yung sakay ko, may magandang balita. Ay, matindi naman talaga. Bolero din talaga. Bolero. Basta driver, sweet bolero no? Awata. Sobra lang ang pasasalamat niya. Pasalamat Kasi na lang talaga sabi yun. nga niya, lagi ko rin naririnig sa kanila, one in 1,000. Yan. Merong ganyan na babae Yun. Na nag-share pa, no? Oo. Akalain mo. Oo. Ay, Tapos totoo yan. minsan, pag meron ako merienda, binibigyan ko pa ng merienda. Ay, sana Oo. maging driver din ako ni Doc Julie Castro. I-share mo. Oo, share mo kasi. Oo. Kasi, naalala ko lang yung yung topic kagabi. Ay, oo. Commit Learn to love. tama. Commit to love and learn to love the unlovable. Oh, matindi Oo talaga. nga. Nakita ko Love ko yung hinahangin ka. Anyway, napakaganda. Ayan. Actually, palagi ko naman naririnig na yan, mga Oo. Samaritan na yan. No? Pero iba Oo. eh. Iba ang dating nung Kagabi. Iba na naman ang pagkalatag ng pastor. Oo, Oo. totoo yan. Sabi nga nung isang fifth timer natin magmula sa anniversary, grabe daw yung kanyang luha nung kanyang narinig. Marami na daw beses na basa yon yung passage na yon pero ibang Oo. Tsaka parang may maraming mapupulot na aral doon. Totoo po yan. Totoo Kaya po lang, yan. it so happened kagabi, naipakita doon yung commit to love. Tama. Oo. Tama. Talaga naman magko-commit ka talagang mahalin ang Unlovable. unlovable. Oo. Yun ang mahirap eh. Totoo yan, Ang ma'am. sarap lang yung mga lovable. Nakakamukha ni John Kilaico. Very lovable yan. Kaya lang, ewan ko, Oo. nahihirapan ako. Nahihirapan akong mahalin. Kasi pag nare-relate tayo, Ayan. doon ako na Pero kailangan mo pa rin mahalin, Dok. oo, mamahalin mo pa rin, lalo na yung Romel. Romel? Ay, nako, Kahit lagi ang pinapatay ng 4 na mikropono, taon na ako nagpe-pray. na hindi kanya patayin ng mikropono. Oo, yung parang gustong patayin yung ibabalibag ko naman to. Hindi. Uy, Sorry, ayan, sorry. nagkabasagan na. Ay, nagkabasagan na. Oo. Ay, commit to love. Oo. Shoutout kay Sir J.R. Ruiz. Ayan. Ellen Esguera. Hello po. At kay Ma'am Vivian Tandoy. Ewan ko kung nanonood pa tong Michael Duminde na to. Helen Kapundan. Hello po. Is watching, baka Yes. nilagay lang yun, pero nawala na, no? Parang gano'n. Ma'am Generous Pugarin. Ay, Is mga- watching. Teka muna, parang hindi ko na nababati ang mga taga-North. South. and West Coast. Na ating simbahan. Oo. Hello At po ang kayo mga dyan. nagwagwapo ang area leaders, hello? At syempre, ang aking pinakamamahal na area, ang Central South Central Family. South, Oo. Pinangungunahan ni Sir Gerard Espiritu. Spirito. At Yun. ang kanyang napakagandang bahay na amoy carrot cake. Ay, matindi. Sabi mo ba bang yung... Nako, nakakalimutan ko na yung lasa ng Ng yung banana. banana cake. Oo. Oo. Yung carrot, hindi pa. Hindi pa, Nandiyan hindi pa. Diyan pa eh. Nandito pa, may tinga-tinga pa ako ng konti. Ayan. Ma'am Selay Escalona.
Happy watching, Ma'am Selay Escalona. Pero And sabi naman ni Rhea, walang problema, ma'am. Padadalan ko si Conrad. Kasi sa akin medyo bawal na yan eh. Kasi, Yun. oo. Hindi naman siya ganun kasarap pag walang asukal. Oo di naman. ba? Kaya Walang hindi lasa niya na ako yun. bibigyan. Kasi mahal niya ako eh. Meron niya mga yung ano pa yung mga bawal. Yun pa yung mga yung pinagbibili. bibilin, pabibili. mga ganon. Yan. Shoutout din pala kay Sir Edward Rabino, ang Kristiyanong Pamilihan. Shoutout po sa inyo. At kung gusto niyo po bumili ng mga Bibles, ay talagang dyan lang. Belia Quiñones, hello. Ma'am Beng Dingding, nanonood po. Oo. Ay, talaga? Oo, shoutout kay Ma'am Beng Dingding kagabi Oo. ha. Talagang, Palaging nauubos ang siyomay. oo. At shoutout din sa may birthday ngayon. Happy birthday! Kay Ma'am Leonor. Ay, ganun ba? Oo, Ma'am Leonor Giray. Wala ka dito, Ma'am Leonor. Ikaw ah. Naiiyak ako doon sa kanyang testimony Oo. kagabi. Ma'am Leonor Giray, happy birthday sa inyo. Enjoy your day. Ayan. Si Ma'am Rhea nanonood na. Ma'am Rhea Espiritu. Ayan, hello po. Happy watching, Rhea, ma'am. yung kanya daw banana cake. Ayan. Gawan mo na at hindi ka titigilan ni Ren. Eto pa, nanonood pa si Ma'am Joy Rico. Happy watching all the way from Mindoro. Ayan, shoutout ko din si Ma'am Perla Landicho. Ayan. Jing Quezon. Ay, hindi pala mga tinag pala to. Alright. Yung Marjon Era, sino yun? Marjon Era. South Ayan. Border. South Border. Watching from South Border family. Hello po. Happy watching sa mga lahat po ng mga areas dyan. Oo. Ay, kabiling-biling pala nung Richard Bergancia. Mm-mm. Shout out. Shout Shout out yung mga ipis dyan. Palinis lang itong studio, ha? out Ayoko kay may- Sir Richard Bergancha. Pag- Kay Ma'am Melody Alarba. Shout out. Simula nang nilagay itong ano eh. Ay, nako, pag umano dito sa palda ko, tos, baka sumigaw ako, pasensya na kayo. Ayan, happy birthday kay Ma'am Lenore. Sabi po ni Ma'am Linda Quiñones. Oo. Ayan. At syempre, Ayan. batiin din natin si Lugin. Oo, birthday. Birthday? Kahapon yata. Kahapon. Ngayon ba? Opo. Oo. 6, February 6 po ngayon. Happy birthday kay Lugin. Matienzo. Ayan, Matienzo. Happy Legaspi. birthday. Yan. Sino pa to? Dami may birthday ni ngayon, ha? Yung, nung January, madami nang nag-celebrate ng birthday. Ay, oo, madami. Totoo yan. Sino sila? Oo. Blessing. Kay Sir Rafi, belated happy birthday kay Sir Rafi. Si Blessing Me. Congratulations kay Ma'am Blessing May Jeronimo sa kanilang bagong baby. Oo nga, Oo. nakakatuwa. Congratulations, Sir, ano yung pangalan ng asawa niya? Jacob. Sir Jacob at Ma'am Blessy. Congratulations sa baby girl. Baby Ay, girl ba? Yung baby, ano pa? Baby boy. Hindi ko na. Ay, ano? Yan. Ma'am Daep, Ma'am Cecil Ampig, wala si Haller. Okay. Sir Ayan. Mike Dumenden, hello. Thank you for watching. Yon, alright. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo at tawagin na natin. Let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Good morning po, Doc Good morning. Eugene. Oo. Good morning, Doc Eugene. At welcome po muli sa ating programang Impormasyong At least Pangkalusugan. natapos na natin ang HIV/AIDS. Oh yes. May bago na naman tayong topic for this morning. Nakita niyo na po ba, Doc? Oo. At alam ko naman, magiging blessing po ito para po sa atin. Kaya tune in and maganda po matuto na naman tayo sa natin sa ating topic for this morning. Nagpapasalamat dun sa topic mo kahapon, ha? Talaga po ba? Oo. Ay, amen. Salamat po sa Kasi Panginoon. sila relate. Oo.
Yeah, totoo po yan. Kung paano magkaroon ng healthy gut. Yan, healthy gut. Yan. Tsaka huwag niyong kakalimutan ang tema ng IP for Yes. 2025. Yan, tama po yan. Commit to be healthy. Yan. Yon. Commit. Commit to be healthy. At huwag niyo rin kakalimutan ang commit to love. Yon, tama. The unlovable. Yan. Doc Eugene, bati ka muna sa mga live viewers natin. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Akala ko nga, hindi na nila ako pauupuin. Nangangawik na ako tayo dyan sa harapan nila. Ayan. Dahil pong bumabati sa inyo, Doc Eugene, si J.R. Luis, good morning daw, si Ma'am Blessy, and also si Ma'am Melody, Ma'am Vivian Tandoy. Good morning daw, Doc Eugene, at si Ma'am Good Helen morning Capunda. po. Good morning. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat. Sino At yun? Sino yun si Ruiz? si J.R. Ruiz, ma'am, yung sa Pangasinan. Okay. Opo. Yan, Bakit si nanonood. Conrad lang binati mo? si Doc Eugene ang binabati Ano niya. nakalagay Ayan. dito? Amen, Sir Conrad. Oo. Hindi, binati ko po siya kasi kanina. Okay. Oo. Ma'am Annalyn Torres, happy watching po, Ma'am Annalyn Torres. Si Beng, Magmula po sa nabati amin mo yan. na? Opo. Okay. Oo, congratulations sa belated. Happy birthday kay Ma'am Beng. Oo. Welcome to the club. Yes, so senior citizen na pala si Ma'am Beng, no? Matindi. Parang hindi. Oo. Oo. Mga senior citizen talaga dito sa church, hindi mo mapagkamalang senior citizen eh. Oo, kaya ganun talaga siguro pag may Diyos at may simbahan. Lagi kasi mga nakangiti yung mga yan. Yan, sila Ma'am Beng, sila Doc Eugene, yan, sila, akalain mo si Ma'am Julie, parang hindi ano eh, 80, ay hindi 80, ano pala, 70, 70. Akalain mo, Doc Julie. Oh, sabi, ayun na. Sabi ni Sir, 71 na ako sa June. ay, oo. Sabi ni Sir J.R. Luis, amen, Doc Julie. Ayan na. Okay. Yung mga inihaw natin ng mga ano dyan. Oo. Hito, dalag. Naku, grabe mag-ihaw yan eh. Sino po? Si JR. Ay, matindi pa. Nung nasa Ramos tayo, sa Ganang Central South. Sa Ayaw mga, nga pala. at ano ba yan? Tanggalin na nga itong mga prutas na to. Sir Christian. Lalagay kayo. Sir Christian Gaa, happy watching. Uy, malapit-lapit na rin si si Ma'am Genevieve. Oo, alam ko ngayon yata yun eh, ngayong buwan. Ngayong buwan ba si Ma'am Genevieve? Ayan. Oo. Si Jenny. Si Ma'am Oo, Genevieve nga Gaa. Ayan, sabi po. Baba. Baba natin ng konti. Kasi, ayan. Yan. Kung pwede na sana may, ayan, yung electric fan sana. Ay, hindi, wala na pala silang aircon doon. Kaya pala may electric fan sila. Titipid tayo ngayon, mga kapatid. Oo. Alright, sige po, mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo. At ang ating talakayan ngayon ay patungkol po sa itong topic natin ngayon ay maganda. Kaya didiscuss po ni Doc Eugene po ito sa inyo. Again, kung meron po kayong katanungan, ay might as well ay tanungin nyo po dito sa ating comment section box para at least masagot po namin yan directly ng ating tagapagsalita ngayong araw po na ito, no? Para hindi kayo magtatanong pa sa mga hindi naman na ganun din ka-eksperto or kung ano man, at least magmula dito sa programa masasagot na po ang inyo pong agam-agam. Okay, sige po. Si Sir Nino nanonood, Sir Nino Elida. Ayan, hello po. Ayan. Sige po, Doc Eugene. Ito palagi niyo pong naririnig, gastroenteritis or stomach flu. Di ba meron tayong naririnig, may flu ako. Magkaiba. Yung influenza sa upper respiratory system natin. Yung stomach flu, syempre sa digestive system natin. Yun. Pero explain natin kung ano ang gastroenteritis. Yeah, kasi ma'am, kaya rin natin ito naisip kasi madami pong nagkakaroon ng ganito eh. Mga nakaraang linggo or mga nakaraang araw ay medyo marami ako nababalitaan ng mga manggagawa natin na nagkakaroon ng ganitong klaseng karamdaman. Kaya mas maganda magkaroon sila ng idea. Paano ba ito inaipapasa or paano ba ito nakakahawa? Ano bang meron dito? Kaya i-discuss po yan ni Doc Eugene para po sa inyo. Alright? Sige po. Yan. Ay, sir. Yan. Putol.
What is gastroenteritis? Ah, ano to kasi? Yung meron kayo naririnig na gastritis. Pero meron ding gastroenteritis. Pag sinabi nating gastritis, yung gastro, yung stomach, yun lang po ang namamaga. So gastritis. Pero pag gastroenteritis, kasama yung gastro at saka yung intestines natin, yung small and large intestine. Kaya pag sinabing gastroenteritis, kasama si bituka or the stomach and the intestines. Sana mapag-differentiate nyo po. Pero ang gastroenteritis ay usually Wala pong audio. Wala daw pong audio. Sound. Opo, ayan. Meron na? Yan yung ano, sounded. Pero okay na. Ayun, okay na, okay na. Ayun, alright. Sige po. Sige po, mga kapatid. At yung, baka pwede niyo pong paulit yung kanina, ma'am. Yung kaninang sige, last lang. ulitin natin last. yung pambugat po natin. Sana nakuha nyo yung differentiation between, the difference between gastritis and gastroenteritis. Pagka gastritis, okay? So this is viral, it's not bacterial. Gastroenteritis, it is not treated by antibiotics kasi antibiotics are antibacterial or antibacterial drugs. So viral gastroenteritis, we do not treat it with antibiotics. So pag umpisa po na po tayo, viral gastroenteritis is an intestinal infection that includes signs and symptoms such as watery diarrhea, stomach cramps, nausea or vomiting, and sometimes fever. Itong watery diarrhea talagang tubig. Stomach cramps may not be that always manifested. Pwedeng nagdudumi ka lang pero wala namang stomach cramps, but usually you have stomach cramps. Yung talagang sasakit. Yung anong term sa Tagalog? Yung humukulo or pinipiga or parang kinakagat, knowing, crampy, colicky, yung colicky, din talaga masakit. Nausea, nasusuka. Pero pag, or vomiting, ibig sabihin, nagva-vomit ka na. Uncontrollable vomiting. Yung hindi naman masakit, pero nasusuka ka. But it comes with stomach cramps.
At sasabihin nyo pa na pagka naka-vomit na ibsan po yung stomach cramps. And later on, dahil enteritis po ito, may infection, it can cause fever. Pero not always na may fever naman po. Pero all of these signs and symptoms may be manifested if you have viral gastroenteritis. The most common way to develop viral gastroenteritis, often called stomach flu, is through contact with infected person Yun. or by consuming contaminated food Yun, isa or pa. water. Nako. Dapat intindihin po natin ito. Hindi po airborne, nakagaya po ng TB or yung si COVID na airborne, kundi it is through contact with infected person or by consuming contaminated food or water. Itong contaminated food, kasama na po yung uncooked food Mhm. or hindi malinis na kinain mo, kagaya ng mga prutas. Hindi nalinis maigi or hindi nalutong maigi. Yun. Kasi there are certain foods na kailangan po nating lutuin maigi. If you're otherwise healthy, you're likely recover without complications. Madalas naman po yan. But for infants, older adults, and people with compromised immune systems, viral gastroenteritis can be deadly. Of course, nababanggit na po natin, in a compromised individual, any bacteria, fungal, or viral infection may be fatal for them kasi immunocompromised na nga po sila. There is no effective treatment for viral Yan, yung gastroenteritis. sinasabi niya, ma'am. So, prevention is the key. There is no effective treatment for viral gastroenteritis. So, kung pumunta kayo sa doktor, nagpo-focus lamang po sa signs and symptoms. Tama. Avoid food and water that may be contaminated and wash. Ito na naman po tayo. And wash your hands thoroughly and more often. Kasi po, ang mga Pilipino ay mahilig po tayong yung pika-pika. Pero as time goes by, magkakaiba na po yung mga sakit nung tayo, lalo na po sa aming panahon ni Sister Julie, iba na po ngayon. Dumami ng dumami. Kaya na I really observe yung gumawa ka ng sandwich, nilagyan mo ng palaman, tapos iniwan mo sa table. Yun. O pinatong mo anywhere. Kunyari, yung plastic na lalagyan ng bread, kinuha mo yun, nilagyan mo ng palaman. Isinara mo yung pinaglagyan ng palaman, yung bote, ipinatong mo doon sa yung supot na pinaglagyan ng tinapay. Yung tinapay kung saan-saan nakarating. Mm-mm. Sino-sino yung mga handlers po noon. Marami po akong nakikita na observe ko yon. Pero, I don't mean na if you do this, makaka-infection kayo kagad. Again, go back to your immune system. Pero kung alam mong sakitin ka, pihikan ka, maselan ka, you should be more aware of it. Maglinis ka ng kamay palagi. Asan ko ipapatong yung pagkain ko? Hindi naman sa sobra ka naman nagmamalinis, masama bang maging malinis? Mm. Yun ang tanong ko po. Alin na mas mabuti? Malinis o madumi? Siyempre, doon na ako sa malinis. So, you should be more aware. Pag sinabi nating maghugas ng kamay, if ever you cannot wash your hands
Buti nga nauso na po yung alcohol. Yung 70% ethyl alcohol. Kaya lang, pagka gumamit kayo ng ethyl alcohol, punasan nyo naman, di kayo patuyuin nyo. Baka maihalo yung ethyl alcohol sa pagkain nyo. O, di ba? So, the proper way, sabi nga, if you wash your hands with water, at least 20 seconds. Hindi yung binuksan mo yung gripo, tapos na. Hindi pa nawawash out. Kung wala mang sabon, mas matagal po kayo sa tubig para ma-wash out. Lalo na kung mahaba yung inyong kuko, nagtatago po yung mikrobyo sa ilalim ng inyong kuko. So, kung maghugas kayo, medyo tignan nyo rin yung mga kuko nyo, lalo kung mahaba. Kasi malinis yung palad, pero yung kuko, napunta yung pagkain nyo, may sabaw, Yun. di ganun din. So, sayang yung paghuhugas. So, always do things properly. Okay? Yan. Alright, sige po. May tanong po dito si Ma'am Joy Rico, Doc Eugene. Good morning po, Doc. Ano pong pinagkaiba ng gastroenteritis, siguro po ito, at typhoid? Kasi parang parehas ang simptomas. Salamat po. Ang gastroenteritis, as I have mentioned kanina, ay infection po at pamamaga ng stomach at saka small and large intestine. So, kaya tinawag na gastroenteritis. Pero yung typhoid fever, it is a bacterial infection of the GIT. Nakapasok po yung Salmonella typhi bacteria. Yun po yung kalaban. Kaya kung pumasok, nakakain ka noon, it can cause gastroenteritis. So they will give you the same symptoms, pero this time ay bacterial po siya, si Salmonella typhi. So kailangan mong igamot po ng antibacterial drugs. Hindi po ito viral. So totoo nga na yung symptoms ay pareho, pero bacteria po ang nag-cause nito. At it can cause yung perforation of the gut, the stomach and the small and large intestine when not properly treated. At pupunta si Salmonella typhi, Salmonella bacteria to other organs like the gallbladder, the liver, and even to the lungs and even to the brain. Pag hindi po properly treated, ganun po ang mangyayari. At kung hindi man completely treated, ay pabalik-balik. So, pero don't confuse this typhoid fever with typhus. Iba po yung typhus. Ang pagkaintindi ko, hindi po. Pag tinitipos, yung sinusumpong, yung nangagalit, yung gano'n, hindi po cause ng Salmonella typhi. Iba po yung cause nun. So, sana nasagot ko po. Kung meron pa kayong tanong, patungkol po dyan, pwede niyo pong sundan po. Alright, sige po. Maraming salamat po, Doc Eugene. At kay Ma'am Joy Rico. Sige po. Although it's commonly called stomach flu, gastroenteritis isn't the same as influenza. As I have mentioned kanina, influenza po kasi ay ating upper respiratory system ang inoatake. Okay? Your nose, throat, and lungs. Gastroenteritis, on the other hand, attacks your intestines, causing signs and symptoms like, watery, usually non-bloody diarrhea, yung talagang tubig. I guess almost everybody has experienced itong sinasabing watery o non-bloody diarrhea. Bloody diarrhea usually means you have a different, more severe infection. You can have bloody diarrhea in typhoid fever. Yun. Kagaya din ng amoebiasis kasi inaatake nila po yung GIT system natin. Itong viral, it can cause infection because of the toxins generated and excreted by the viruses. Nagkukos po sila ng infection sa ating GIT. Isa pang symptoms ay nausea, vomiting, or both. Pwedeng nasusuka ka pero hindi ka naman nagva-vomit, or nagva-vomit ka pero hindi ka nasusuka. So, I hope you can differentiate it. Nakaranas na rin po tayo nito. Stomach cramps and pain. Siyempre, pagka infected po yung ating GIT, nagre-react din po sila.
So how do Mhm. they react? Sila po yung nag-cramps or mas mabilis ang peristalsis or magiging colicky. Makita niyo sa personal, ma-appreciate niyo po yung sinasabi ko. Kasi when we do surgery, may times na magtatawanan na lang po kami kasi pati yung large intestine mo pag inilabas mo sa abdominal cavity, parang mga ahas na naggagalaw. Mm. Yung talaga nagpe-peristalsis sila. Kaya yung pagka nag-stomach cramps, mas matindi at mas mabilis, mas frequent. Kaya Mhm. nararamdaman ng pasyente, ng tao, yung sakit. Occasional muscle aches or headache. Itong occasional muscle aches or headache, ito na po yung umpisa na nagsasabi you may be losing electrolytes na. Tapos, yung low-grade fever, of course, may infection, pwede po kayong lagnatin. Right. Depending on the cause, viral gastroenteritis symptoms may appear within 1 to 3 days after you're infected and can range from mild to severe. Palagi naman pong ganyan. Pwedeng agad-agad or later, pwedeng mild, pwedeng severe. Or minsan, it may be mild, pero yung perception ng isang pasyente, it is already severe. Yung mga maseselan po, na hindi pa naman ganun kagrabe, pero ang feeling niya, mamamatay na siya. Lalo na yung mga hypochondriacs. Symptoms usually last just a day or two, but occasionally, they may last up to 14 days if not properly treated. Kasi yung ibang pasyente, dahil nagtatae, natatakot kumain Mm. para baka daw magtae. Pero yung management and treatment of these cases are dahil meron kayong gastroenteritis causing inflammation, ibig sabihin may infection na talaga, ay nagre-release po yung viruses ng enterotoxins. Kaya tinawag na entero, pag sinabi nating entero, patungkol po sa GIT natin, gastrointestinal tract. So kung nag-release po siya ng enterotoxins, yun po yung nagkukos po lahat ng simptomas, hinahayaan po ng doktor na ilabas nyo po lahat yon. So okay lang, usually di kami nagbibigay ng pampatigil po na pagdudumi para mailabas nyo lahat yung enterotoxins. Kaya lang, kailangan nating palitan kung ano yung nawawala. Kaya po, napapansin nyo, pag sinabi nyo, bibigyan po kayo ng electrolytes, volume per volume ang sabi, na kung gaano kadami yung inyong inilabas, ganun din ang iinumin mo na may kahalo ng serum electrolytes. Hindi, electrolytes, kasi serum electrolytes yung kukunin sa dugo mo. Kaya po, yung mga electrolytes preparation ay formulated po para mahabol. Pero these are oral medications. It can be in sachets or tablets. Pero kung kayo po ay nagsusuka, ay hindi po uobra kasi ilalabas nyo rin. So, i-differentiate po natin ano yung mas grabing symptoms ng isang tao. Kung panay naman ang suka niya, bali wala yung ibibigay mo. Ilalabas niya rin. Pero kung hindi naman, paminsan-minsan lang po yung pagsusuka at kaya niyang kontrolin, pagka uminom po ng tubig, madaling ma-absorb po yung tubig. Pero of course, if you have gastroenteritis, you cannot really absorb as the normal, yung wala pong gastroenteritis. Mas mabagal po yung absorption po ng isang may taong gastroenteritis. But ibibigay pa rin po sa inyo yung electrolytes. Unless meron na po kayong signs of dehydration, talagang bibigyan na po kayo through IV. Okay? Yun. When to see a doctor? Kailan? Kailan po kayo pumunta sa doktor? You're not able to keep liquids down for 24 hours.
Itong 24 hours, talaga nagtatain na po kayo. Pero, ano to? You're not able to keep liquids down for 24 hours. Ang ulit ay may individual differences po. Depende rin po kung gaano kadami inilabas mo. Pwedeng manghina ang isang tao in 8 hours kasi talagang tuloy-tuloy na yung pagdudumi. So, depende rin po. Pero sa mga adults, pwede pa rin po ito. Pero yung mga infants and toddlers, hindi natin hintayin na mag 24 hours pa kung tuloy-tuloy kasi madali po silang ma-dehydrate. You've been vomiting or having diarrhea for more than 2 days. Pag sinabi kasi ito, nasusuka ka, nagtatai ka, talagang loose bowel movement for more than 2 days, kahit na naibigay na po yung nakapag-inom ka na ng electrolytes, pero ang tuloy-tuloy pa rin po, in 2 days, ay pumunta ka na sa doktor. Pero again, I may not be able to mention this, kung suka ng suka ang isang pasyente, usually ay pinapahinga muna. Hindi yung bang natatakot ka kasi isinuka mo lahat yung pagkain mo, tapos dumi ka ng dumi, wala nang laman ng tiyan mo. Hindi ibig sabihin na susunggaban mo na yung pagkain. Dahan-dahan pa rin po. Kasi stressed out yung GIT mo yung GIT system mo. So, wag mong biglain. Unti-unti lang. Pero syempre, siguro babanggitin din po dito kung ano yung dapat pakakain sa isang nagsusuka at saka nagdudumi. You're dehydrated. Signs of dehydration include excessive thirst, uhaw na uhaw po. At saka nanunuyo yung kanyang bibig or yung talagang mapapansin mo na dry po yung buccal cavity mo. Deep yellow urine. Dahil sa dehydrated ka na, nagko-conserve din ng tubig yung inyong kidneys. Kaya nagiging concentrated, nagiging yellow siya. So, maybe little or even no urine at all. And of course, siyempre, kayo po ay manghihina, nahihilo, at yung sabi nyo parang walang laman yung iyong ulo or yung magaan, lightheadedness. So, yung iba kasi, they perceive as lightheadedness, pero yung iba, masakit ang ulo ko. Yung ganon. You notice blood in your bowel movements. Yung sobra na po yung infection, siyempre, meron na pong lalabas na kasama na po yung inyong dumi or streaks of blood that goes with your feces or your stool. You have severe stomach pain. Yung iba, sabi ko nga po, they cannot tolerate the pain na sumisigaw at pupunta sa ospital, hihingi na po talaga ng pang-alis o pain reliever. It may be oral or injectable or through IV. Pero syempre, kung suka ka ng suka, ay bibigyan ka through IM or Rayleigh IV. You have a fever above 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees centigrade. Dito, ang taas-taas na po yung lagnat mo, ay kailangan mo na talagang pumunta sa doktor. At meron na pong ibang dahilan bakit sobrang taas na po yung lagnat mo. Okay. Ayan. May mga katanungan na po ulit dito, Doc Eugene. Sabi niya po dito, ni Ma'am Melody Alarba, nagkaroon po ako last week, siguro po yung mga simptomas po na nakita po niya kanina, ay nagkaroon daw po siya ng, last week, for 4 days, uminom daw po siya ng Kremil S. Okay lang po ba na uminom ng Kremil S? Ang Kremil S, ang kanyang laman ay antacid with simethicone. Yung antacid, in-neutralize niya lamang po yung hydrochloric acid na napoproduce na ating stomach at yung simethicone ay pampakalma. Pang-relax. Pero hindi po gamot ng gastroenteritis. Kung magtuloy-tuloy yan, pero kasi it can be mind over matter, sabihin mo, ito yung gamot ng aking nararamdaman, talagang gagaling ka.
Mhm. Pero physiologically and pharmacologically, hindi po yon ang kanyang ginagamot. Neutralize the acid content of the stomach and relax your GIT from the esophagus, stomach hanggang sa small intestine. Kaya nagbibigay ng Kremil S. Siyempre, kung crampy yan, makakaramdam ka ng relief. Pero hindi po talaga yun ang gamot para sa pagdudumi. Yeah. Kasi kung ano lang, baka kasi ano nila ma'am ang nangyayari kasi, nagkakaroon sila ng parang nalilito sila doon sa sakit ng too much acid, parang Ganito po yun eh. Mm. Pag sinabi natin gastroenteritis, merong pagdudumi. yun. Kung hindi kayo nagdudumi, hindi po gastroenteritis. Tama. O yan, mas madali nating intindihin. Kaya tinawag na gastroenteritis, it should have. The patient should be experiencing diarrhea. Pag hindi Yun. nag-diarrhea, that is not gastroenteritis. Yun. It can be gastritis or hyperacidity or peptic acid disease or even GERD, yung gastroesophageal reflux disease. So, pwedeng gumaling yung iyong nararamdaman kasi in the first place, it is not gastroenteritis. It Parang is iba only yung ano niya ma'am, di ba? Iba yung pain. pain, oo. Ang pain kasi ng gastroenteritis, cramping Pero Parang ano usually talaga po to kasi, pagka sinabing crampy, hindi lang sa sikmura, pwede rin Oo. peri-umbilical. Yun. Na talaga parang kumukulo yung buong tiyan. Yeah. Pagka pananakit lang ng sikmura, yung term natin na nangangasim. Yun. Yeah, Pagka that's may the term. gastroenteritis, hindi po nangangasim. Talagang kumukulo, nagrarambol, merong gyera sa loob. Magkaiba yung pangangasim. Kremil S can relieve yung pangangasim. Pangangasim. Hindi Pero, po sa opo. gastroenteritis. Pero, again, you can have gastritis, you can have GERD, peptic ulcer disease, and gastroenteritis at the same time. Yung grabe yun. So, Matindi yun. yung pagka ganon, ay mas maraming gamot na ibibigay Oo. sa'yo. Yan. I hope mga kapatid, nasagot po yung inyo pong katanungan. Kaya magkaiba po yun, ha? Alright, next po dito, ma'am. May isa pong katanungan. Pero alam ko na nasagot nyo na rin po ito. Pero at least ma-explain nyo po ulit, ma'am. Ma'am, pag nagtatay po, ito na, advisable po ba uminom ng Diatabs, Lomotil, Loperamide, pang first aid? For example, 6 times ang labas ng mabasang dumi. Yan. Di ba kayo, sabi ko kanina, kaya kung may gastroenteritis, merong pagtatae. Dahil yung toxins na nire-release o napuproduce ng viruses na inyong hindi nalanghap na ipasok sa bibig, na nakarating po sa GIT natin, nagre-release po sila ng enterotoxins. Na yun ang nagkukos po ng inflammation, lahat din po, yun ang nagbibigay ng simptomas. Ang rationale and the management and treatment of like this diarrhea or LBM ay ma-wash out po, mailabas nyo po lahat yung enterotoxins na yon. So hindi kami nagre-recommend ng pampatigil ng pagdumi kung kakayanin. Pero pag yung mga iba kasi nakatatlo, nagtatay ako, iinom na ako ng Diatabs. Alam nyo ba ang pharmacologic properties po ng Diatabs? Yung Lomotil, ano pa ba yung iniinom nila? Lomotil, Imodium, Diatabs, Loperamide. Siguro i-discuss natin sa susunod. Di kami nagbibigay agad-agad po nito para hindi tumigil yung inyong paglalabas. Kaya kayo binibigyan ng electrolytes para i-replace lahat yung ilalabas. Kasi pwede po kayong tumigil, andyan po yung toxins. Pwede kayong ma-relieve. Pero bukas, pwedeng umulit yan. So wala tayong ginamot. Parang binaybibi mo siya, sige, magpadami ka pa. Kasi pag nandyan sa loob, dadami pa.
O, kaysa naman ilalabas mo na siya. So, tapos na yung labanan. Saka, hinaharap mo naman yung simptomas mo. So, ang sabi ko nga po, depende pa rin. Siyempre, kahit na yung mga infants, Yeah. sila kasi madaling ma-dehydrate. So, nilalagyan sila kagad ng IV fluids. Pero ano yung ibinibigay na IV fluids? I-replace lamang po yung nawawalang electrolytes. Kaya, kino-compute pa rin po. Siyempre, yung IV fluids ay magkakaiba. Kaya po, hindi pare-pareho. Pero it's not for you to learn kung ano yung mga IV fluids. Basta, kung nagbigay na electrolytes, replenishment, meron pong angkop na fluids po doon. Okay? Hindi po pare-pareho yung fluids na ibibigay po sa inyo. Tama. Alright. Kasi ako, pagkakatanda ko nung dati, Doc, share ko lang yung experience ko. Uminom ako dati ng ganyan, sobrang sakit na ng tiyan ko, tapos labas ako ng labas ng dumi. Ganyan. Uminom ako ng Imodium. Isa. Di umepekto, dinalawa ko. Tama, matindi. Alam niyo po ba na nangyari sa akin? Parang mas lalong sumama yung pakiramdam ko. Ay, grabe talaga. Parang hindi ko alam, hindi ko mawari yung ano ko noon, yung pakiramdam ko noon, mga kapatid. Kaya simula noon talagang never. Kasi nga, totoo yung sabi ni Doc Eugene, kailangan ilabas eh. Toxin po yun eh, na ilalabas po natin. Toxins, lason. Yan. So, Akala mo, kailangan kinip mo ilabas. yun. Pinigilan mong ilabas. Kaya, yun na nangyari sa akin noon last time. Alright? I mean, matagal na yun. Ito po, may isa pa pong katanungan. Last na po ito. And then, bago tayo magtapos. Sabi po dito, advisable po ba, Doc, uminom ng Gatorade para ma-neutralize ang pagdudumi? Or siguro, baka para yung replenish? Ganito lamang po. I will not advise for you to drink Gatorade. Tignan niyo po yung components ng Gatorade. Yan po yung panalo ng mga over-commercialized liquid drinks. Pero hindi kami magsasabi na uminom ka ng Gatorade. Meron pang caffeine yan eh. Yeah. Yung Sa Gatorade. sugar, ma'am. Yung sugar At saka talaga. ang taas ng sugar. Kaya, among us, medical doctors, it never been recommended ang Gatorade. Kahit na any kind of soft drink. Hindi po. Kahit pa yung ma'am, kahit pa yung nakalagay na zero sugar doon sa I know. Oo, sa may mga ganun kasi ma'am, sa Gatorade may nakalagay na zero pa rin. sugar. Zero. Tubig pa rin talaga importante. Tubig pa rin. Opo. Kung you cannot have anything around you, tubig pa rin. Ano talaga? Maybe better Oresol yet. na lang, Doc. Diba? Oresol na lang. Oo, pero kung Wala. wala talaga, Yeah. you can prepare your own. Maglagay kayo ng yung salt at Yeah, saka yung pinch sukal. of salt. Next, ibalalagay ni Sir Conrad how to prepare for it. Ay, oo, maganda yun. Tama, Kasi tama. kung walang-wala. wala kang makita. At saka, ang Pilipino, hindi talaga maglalagay sa kanyang lalagyan, cabinet, ano ba to? Yung lalagyan ng mga gamot, ng Oresol. Hindi eh. Ang nakakatuwa na experience ko nung pumunta ako ng US, bibigyan ka ng sa sobrang init, bibigyan ako ng it's either tablet, candy, or yung maliit na sachet na anytime you can drink it sa sobrang init sa labas kasi sobrang pawisan ka. Sabi ko, sana nauso rin sa Pilipinas na meron tayong ganon sa bahay. Yeah. Na wala namang masama. It will not give you any harm kung iinom ka ng electrolytes kasi ilalabas mo rin sa ihi. Tama. So sabi ko, na-appreciate ko yon. Kasi sa sobrang init sa labas, when we went to North Carolina, inom ka ng tubig, lagyan mo lang dun sa inumin, parang i-refresh ka talaga. Ayun, alright. So I hope, Sir Cesar, again pag kayo po yung nagaganyan, nagdudumi, or na-diagnose kayo ng gastroenteritis, wala pong magsasabi na doktor na uminom kayo ng Gatorade. For sure yan. Wala pong magsasabi ng ganyan. Kasi of the sugar content and yung, mayroon nga, sabi Hindi nga, po caffeine. formulated for dehydration. Yun, tama. Palaging isipin nyo po
na lahat ng iniinom nyo ay this is formulated for special purpose. So yung Gatorade ay hindi po. Tama. So kagaya rin yung isang electrolyte daw ibinibigay sa mga athletes. Again, meron din pong hindi kaangkop doon kasi may citric acid yun. Di ba napansin nyo pag ininom nyo ay parang uminom kayo ng soft drink. Kailangan ko bang sabihin yun? Yung may sweat. Oh, yun. Pag iniinom nyo yun, parang may espiritu. Kasi may citric acid siya. Kung meron kang GERD, hindi rin maganda yun. Hindi maganda. So, sabi ko nga, yung mga juice drink or ano namang preparation niyan, meron pong special purpose po doon. Ang magre-recommend lang po kayo na doktor na, sige, uminom ka ng Gatorade, yung umiinom din ng Gatorade. Yan. So, I hope mga kapatid na unawaan niyo po. Maganda po yun kasi, maganda yung katanungan ni Sir Cesar. Kasi madalas, ganun po ang nangyayari. Talagang meron po talaga siyang electrolytes, yung Gatorade, pero hindi siya angkop doon sa gastroenteritis. Kasi hindi lang naman electrolytes ang laman. Yan. Better yet, kung talagang wala kayong mabili, yung buko juice. Merong mga preparations niyan eh. Yeah. Pero still, asukal lang po yun. Walang salt. Yun. Kasi kailangan mo ng sodium chloride, potassium, calcium. Pag na-dehydrate ka kasi, yung naglulus ka ng potassium, yun ang nagpapahina. Yeah. So, I hope mga kapatid, nagkaintindihan po tayo doon. So, yung Gatorade na yan, ay pwede nyo pong inumin basta wala kayong nararamdaman. Maganda yan. Kunyari, ay kayo po ay nag-sports talaga. Ayan, nag-basketball, volleyball, or kung ano man. Pwede yan. Talagang pang-replenish po. Wala yan. kayong sakit. Yun. Walang infection. Wala pong problema dyan. Maganda po yan kasi talagang may electrolytes, pampalakas po talaga yon. Alright? Pero kung meron kayong karamdaman tulad ng ganito, ay iba na lang. Iba na lamang po. Okay? Yung nararapat po dito sa sakit po na ito. Alright? So I hope nagkakaintindihan po tayo. At salamat po, Doc Eugene, for this good explanation. Tutuloy po natin yung discussion po natin. Marami po ito. Tatalakayin po natin yung prevention at yung self-care po ng gastroenteritis so that pag kayo po nasa tahanan, meron kayong ganito, meron kayong magkakamag-anak or mga maliliit na may ganito, ay pwede nyo po silang matulungan. Alright? Sige po. At bago tayo magtapos, kaya ko muna makabati ang aking speaker and also co-host for this morning. Sige po, Doc Eugene. Muli, ay maraming salamat po sa pribilehyo and opportunity po na makapag-discuss patungkol po sa gastroenteritis. In fact, this is not really a disease entity. You can have gastroenteritis in combination with other diseases, pero kailangan natin pag-usapan po nito kasi recently po ay marami pong nagkakaroon po nito. So, para malaman po natin kung paano natin i-approach po nito. Kasi it can be fatal if you are immunocompromised or neglected. Kung merong taong maselan, meron ding taong walang pakialam hanggang sa hindi niya kakayanin yung nangyari sa kanya. So, sabi nga, kailangan natin maging vigilant, maingat, at kailangan nating mag-seek ng medical consult kung kailangan. Amen. Maraming salamat po, Thank Doc you. Eugene. At Doc Julie. Hindi pa tapos, yung Mga serye na naman to. Makikita lang naman nakita ko dito sa topic natin na to ay maging maingat tayo. Huwag tayong kain ng kain na mga bagay-bagay na kasi may makita tayong pagkain diyan, Yan. kakainin natin. Hindi Oo. natin alam kung infected na siya or nandun na yung mga viruses or Kaya huwag kayong kain ng kain agad-agad. Ngayon, at pag kumakain din tayo, hindi nga okay naman ang pagkain, maglilinis tayo ng kamay. Huwag yung pika-pika, sosyal, pero ang dumi ng kamay natin. Yun naman ang nakita ko dyan. Medyo ingat din tayo sa lahat ng bagay. Maging malinis. Yun ang pinaka dyan eh. Malinis tayo.
Ngayon, kung medyo mataas pa naman ang immune system mo, Kahit magdumi ka na dyan. oo, okay lang yun. Pero ang ano kasi dyan, yung hihina yung immune Oo. system mo, wala kang kalaban-laban. Kaya, Di maganda nga yung sinabi ni Doc Eugene kanina eh. Ano bang mas maganda? Malinis o marumi? Kahit Oo. malakas yung immune system mo eh. Ano pa rin ang ano, kumbaga, kaya yung nga, maduming kamay o yung malinis na kamay? Siyempre, doon pa rin ako sa malinis kahit malakas yung immune system ko. Di naman nakakain na pa lupa-lupa yung kamay ko, di ba? Eh, maganda yung sinabi ni Doc Eugene na yun. saka yung mga nasa visitation, Yun, ayan na. huwag kayong kain ng kain ko, anong ihahain sa inyo. Ayan na. Oh, eh, Hindi nyo sinasabi alam ko kung sa inyo, nadadali yan eh. Kung kailan, paano ginawa yon, Oo. inano yon, Paano Ing- prepare? paano yung preparation, Oo. yun ang importante. Kaya, Hindi. para iwas tayo dyan sa mga gastro na yan. Nasa isip nila kasi ay blessing to. Oo. Huwag Huwag agad-agad tanggihan. blessing. Ipinag-pray naman daw, Doc. Ah. Kaya nga, iba yung ano nakita mo yung preparation o kaya Oo. maayos yung preparation. Ang blessing doon, mag-ingat ka sa Well. mga kakain. Hindi, ang sabi kasi nila, bakit sila hindi nagkakasakit? Eh, mas malakas yung Yun. immune system nila kaysa sa'yo. Totoo yun. Siyempre, yun, sanay na sila dun eh. Ano ko ba naman? Sanay sila dun. Eh, sample lang yun, parang yung taong grasa. Yung taong grasa hindi nagkakaroon ng ubusipon. Ikaw, konting ano mo lang, ubusipon agad. Imagine mo yung taong grasa dyan nag-ano. Siyempre, Hindi talagang, nga nagtututuli yung Oo, ano. talagang walang ano tutuli na yung yun eh. taong grasa. kumbaga siya na mismo yung virus. Ano ba kayo? Na-immune na siya sa virus, hindi nga nagsisipilyo yun eh. Kaya, anyway, so magagandang paalala po yan para po sa atin. Ano? Kaya doble ingat, maging malinis po tayo sa ating pangatawan. Kaya maraming salamat, Doc Julie and Doc Eugene, sa inyo pong oras. Tutuloy po natin itong discussion natin next Thursday. Kaya abangan nyo po si Doc Eugene sa mga susunod pa po natin mga episodes. Kaya mamaya, rin naman yung The Baptist Lunch at tune in po kayo dyan mga young men at young ladies kasi episode nyo po yan kaya mas maganda makapag-tune in po kayo dyan. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.